Bakit Kuya Kim ang pangarap mo? Akala ko ba Nas Daily? Una sa lahat, hindi ko pangarap maging sinas. Gusto nyo malaman yung totoo? Nagsimula ako gumawa ng content noong pandemic. May tatlong problema ako. Una, nag-aaral ako second year college sa CNU bilang political science student. At sa lahat ng kaklase ko, ako lang yung walang gamit. Walang laptop, walang cellphone. Tapos online class. Ang nag-iisang cellphone ng pamilya namin ay yung tig 499 na nabibili sa Unitap. Pangalawa, tatlo trabaho ko at halos hindi na ako natutulog. Pangatlo, ang nanay ko ay palaging nauospital buwan-buwan dahil sa potassium deficiency. Hindi makagalaw lahat ng muscles. Mata lang or bibig. Hindi nga makalunok ng tubig. Nagsimula ako gumawa ng content dahil nainggit ako. Ang sweldo ng tatlong trabaho ko ay nakukuha ng mga kilala ko sa isang trabaho lang. Kasi call center sila. Nagpa-refer ako. Sobra 15 na interview, hindi ako nakapasa. Akala ko dati kasi pangit ako mag-English. Sabi ko sa sarili ko, mag-aral ako mag-English, gawa ako ng English videos. Nanghiram ako ng cellphone, sira-sira sa dati kong girlfriend. Isang video, 3 araw ko ginagawa. Kasi yung cellphone sira-sira, nagpipindot lang isa-isa, tapos 3 gig memory lang. First video ko, walis tingting sa paknaan, nag-viral. 3 araw ko din bago ko nalaman. Sabi ng mga tao, Nas Daily of the Philippines, Nas Daily Bisaya, Nas araw-araw. Ito yung malupit. Hindi ko kilala si Nas Daily. Kasi nga, wala akong cellphone. Nag-usap-usap ako sa mga kakilala ko, dati kong kaibigan. Sabi nila sabayan ko daw. Kung sabayan ko, magiging vlogger ako. Kung magiging vlogger ako, magkakapera ako. Kung magkakapera ako, itong 3 problema ko, masusulba. Ayun, ginawa ko. Sabi ko, sige, Nas Daily ako. Ito yung tanong ko sa inyo. Kung kayo nasa sitwasyon ko, gagawin nyo ba yung ginawa ko? Tumigil lang ako sa paggagawa ng content kasi nagpro-promote na ako ng sugal. Nagpromise ako sa sarili ko na magpro-promote lang ako ng sugal kung ma-hospital si mama. Umabot sa punto na may offer sila sa akin na sobrang laki para mag-promote ng sugal. Tinanggap ko. Ito yung nangyari. May nakita akong bata naglalaro ng sugal. Nakonsensya ako. Kasi sabi ko sa sarili ko, baka ako ang dahilan nito. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko pwedeng pasarapin ang buhay ko habang sinisira ang iba. Sinauli ko yung pera. Tumigil ako sa paggawa ng content sa loob ng 2 taon. Hindi ko kaya. Yung konsensya, grabe. Bumalik ako sa paggawa ng content kasi una, yung kapatid kong isa nakagraduate, may trabaho na. Pangalawa naman, may trabaho na at gagraduate na. Panganay ako, alam niyo nang ginawa ko. This time, pangarap ko naman. Ang pinakauna kong pangarap ay aquarium, hindi Kuya Kim. Bakit aquarium? Grade 1 ako, 7 years old. First time ko makakita ng isda na may kulay. Mga goldfish, mga carp, mga gape. Doon ako na in love sa mga hayop. Si Hina, si Pikot. Nagbibenta yan sa harapan ng paaralan namin. Tapos, the same age, first time ko makita ang matanglawin si Kuya Kim. Sa TV ng kapitbahay namin. Channel 3 yon. Naalala ko pa, may kanta pa ako. Si Kuya Kim noon, nakaangkas sa motor, siya yung sa huli. 3 sila. Kumakanta siya. Nagtanim an information. Yun, pumasok sila sa kuweba nun, sa TV na yon. Tapos nililipat ng Channel 7 kasi boxing. Pag may advertise ang Channel 7, lilipat sa Channel 3, matanglawin. Yun ang time na sabi ko, gusto kong maging katulad ni Kuya Kim. Yun yung nangyari. Ito na ako ngayon. Sabi nila, gusto mo lang magkapera eh. Men, gusto ko magkapera. Gagawin ko sa pera eh. Gusto ko ano ba? Gusto ko kunin yung mga sakit nararamdaman ng mga bata, bitaw. Yung mga may cancer, gusto ko anuhin ba? Gusto kong alagaan, gusto kong pagalingin, yung mga lahat ng bata. Yung mga batang nasa kalsada, iniwanan ng mga pamilya, gusto kong adapin ba? O, i-adapt ko sila. Gusto ko, apelido ko na. Pag-aaralin sila. Gusto kong gumawa ng maraming paaralan, men. Maraming paaralan. Ito yung mukha ko na walang kap. Gusto kong gumawa ng maraming paaralan. Libre. Para paaralin ko lahat ng batang naghihirap. Gusto kong bilhin. Gusto kong bilhin lahat ng kagubatan sa Cebu para hindi na maabusar. Gusto kong adapin lahat ng bata na naghihirap. Ito yung dahilan bakit gusto kong maging Kuya Kim. Itong pangarap ko, hindi naman para sa akin to eh. Ito lang yung dahilan bakit nagpatuloy akong nabubuhay. Alam ko merong mga taong sisira nito. Ito sabihin ko sa inyo, hindi nyo ako matitibag. Bahala kayo dyan. Yan ang pangarap ko. At nakadecide na ako, na ito yung gagawin ko hanggang sa mamatay ako. Wala akong pake. Gagawin ko ang lahat para sa pangarap na yan. Ako si Kuya Bubbles at ang pangarap ko maging katulad ni Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. And that is what I discovered.